Princess Nessie Gonzalez. Pang-prinsesa po ang pangalan ko, pero hindi ko ano lang. Sige, payag. Prinsesa naman daw po ako ng Diyos. Para kay Lord. Nagpapasalamat po ako kasi unang-una sa lahat, isinare sa akin ng mga magulang ko na ipinanganak po ako and I am an answered prayer. Kasi po, nung time na yun ay nag-wish ang mga magulang ko, hindi nag-wish, nag-pray. Nag-pray sila kay Lord na magkaroon sila ng anak na babae. Kasi 3 na po yung kapatid kong lalaki, siguro gusto nilang magkaroon ng prinsesa. Sige, payag. Gusto nilang magkaroon ng, hindi ko bisigo, magkaroon ng anak na babae. And my mother and father, tuwang-tuwa sila nung ipanganak ako at ang sabi nila, singkit ang anak ko. Ang ganda ng lahi ng anak. Singkit siya. Tingnan niyo yung mata ng anak ko. Kaya lang pagkalipas ng ilang araw, nagtaka sila. Bakit hindi nagmumulat yung singkit na anak ko? Anong nangyari sa anak ko? And then the doctor told them na, ano nga po, I was born genuinely rarely po kasi yung case ko. Ako pa lang daw po yung na-diagnose dito sa Cam Norte na ganito yung case. Undeveloped yung mata. So sabi ko kay mama, bakit mama iniwan mo sa tiyan mo yung mata ko? Ilabas mo yan dyan. Yun. And then, so hindi ko po naramdaman na hindi ako normal. My family never treated me like na may kulang sa akin. Tinuruan nila akong maghugas ng pinggan, maglaba ng damit, kumain mag-isa, at in-encourage po nila akong mag-aral. Kaya lang, sabi ko pa paano? Pero gusto ko. And then, bata pa lang po ako, yung mother ko po kasi is active din siya. Active siya sa pagsiserve kay Lord. Active siya and narinig ko sa isa sa mga teachings na bakit daw po may mga batang isinilang na ganito, na pinanganak silang bulag. Binasa po nila sa akin yung nasa Ebanghelyo ni San Juan, yung tungkol po doon, na tinanong ng mga alagad si Jesus kung bakit po siya isinilang na bulag. Ang sagot ni Jesus is, hindi kasalanan ng magulang, hindi rin kasalanan ng anak. Isinilang siyang ganyan upang mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. So, bata pa po ako nun, hindi ko po maintindihan. Sabi ko, paano ko po ihahayag ang kalwalhatian ng Diyos, Lord? Gusto ko pong mag-aral. And then, God grant me. Napaka-instant po ng paghahayag ng ating Panginoon ang sagot niya. Hindi po ako humanap ng school, yung SPED teacher po yung pumunta sa bahay. Hindi ko rin po alam kung paano niya nalaman na may blind doon. Basta po pumunta siya. So yun po, nagpatuloy ang buhay ko elementary. Napaka-normal niya. Hindi nga po ako naniniwala sa kanilang bulag ako. Sino nagsasabi sa inyo? Until dumating ako sa high school. Doon ko naranasan yung pagkakaiba. 2 beses akong na-reject ng school simply because I am singkit. May discrimination po sa mga singkit. Nakatulad ko. I was discriminated and tinanggap ako sa isang public school. No need to mention but I am so thankful. Kasi may trial and error po noon. Ang sabi nila, okay, tatanggapin ka namin 1 month. Pag hindi mo napatunayan na worthy ka, alisin ka sa section 1. Ay di ako naman po, kailangan ganyan ko, kailangan i-excel ko lahat ng pressures, lahat. So nagawa ko po yun with the grace of God. And then college na. Ang saya. College na ako. Ang totoo po niyan, not contrary, but my college life is the most colorful event of my life. Kasi po, mas aware na ako nun sa pagkilos ni Lord sa buhay ko. Dati kasi po, pinipilit kong makisabay. Pero nung college life, natuto ako to surrender everything to God. 1 year in pain na
Sa school na una kong pinasukan is nakaranas ako ng tinanggap na ako pero hindi ako belong. Tinanggap ako pero ramdam ko na hindi ako gagraduate. Yan. Kasi po ngayon, although tumigil po ako ng 2 years, medyo na-traumatize. Yung tatay ko po ay in-encourage niya ako na mag-aral ulit. So nag-aral ako ulit sa Mabini. Tinanggap ako. Pero ang naging problema is financial. Unang-una dahil dalawa kaming college nung time na yun. Pangalawa, dalawa rin kaming special sa family. I was proud to say na yung isang kapatid ko is, he is epileptic but he is blessed by God. So, yun po. So, dalawa kami sa college. Sabi ko, Lord, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko, gagraduate ako for your glory. Bigyan mo po ako ng way para makagraduate ako. Hanggang sa dumating po sa buhay ko yung offer ng ANGCOP scholarship dito po sa Copos na second year po ako nun, second year college. Sabi ko, Lord, ikaw talaga, Lord, kung kumilos ka, instant Hanggang ngayon po, I am a proud scholar of ANGCOP and I am graduating. And ANGCOP is used as an instrument by God para po makatapos ako ng pag-aaral ko. Ginamit po silang instrument plus yung motivations mula sa mga brothers and sisters and then yung financial support na hindi naman po ang ating Panginoon pag nagbigay siya hindi kulang. He is more than enough. Di ba po, siya po yung Diyos na higit sa sapat. Siya yung nagkakaloob. Yun po yung naramdaman ko sa Kanya. At yung sinabi ko po sa inyo kanina na tinatanong ko kung paano, kung may papakita at may papakilala ang kalwalhatian ng Diyos, na-realize ko po, sa tuwing magsasalita po pala ako, hindi ako magsasalita para sa akin. Sa tuwing isi-share ko yung buhay ko, hindi ako mag-share para ipakilala ko yung sarili ko sa inyo. The best way to share is to let God be known sa lahat po ng tao na nandito. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Hindi ko po ma-express kung how much thankful ako sa ANGCOP, sa napaka-colorful po niya sa tulong ng ating Panginoon. Hindi ko alam na mararanasan kong mag-practice teaching. Hindi ko alam na mararanasan ko na tawaging teacher ng mga estudyante. Teacher ng mga katulad ko. Nasabi ko, Lord, anong ituturo ko? Pareho na kaming singkit. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ituro mo sa Kanya kung anong itinuro ko sa iyo. Kaya bilang panghuli po, gusto ko po sanang mag-dedicate ng song. Una para dun sa tumulong sa akin dito sa ANGCOP. At panghuli, sabi po, I save the best for last. Save the best for last kasi I want to give kung hindi 100%, 200, 300, kahit 1,000% pa po ng grace, ng glory, ng papuri sa ating Panginoon.